Former Secretary of the Department of National Defense, Norberto Gonzales, said there is now a breakdown in the government's leadership, meaning the president no longer has control over the agencies under his authority, something he says is worsening the Philippines' problems with China. Almar Porzuelo has the news. Pinagdududahan ko yun na ang tinitingnan lang doon para maging popular sa susunod na eleksyon. This was the reaction of former Department of National Defense Secretary Norberto Gonzales after several senators condemned the Chinese embassy in the Philippines. The senators' criticism stemmed from the response of some Chinese embassy officials to what they described as an attack or smear by Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela against Chinese President Xi Jinping during a seminar. According to the former DND chief, Tariela's actions were inappropriate. Normally, hindi tama. Pero problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Ay yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Gonzales emphasized that guidelines from the president regarding statements against other countries should be clear to prevent a single spokesperson from acting independently. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. O tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin, ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. Following this, Gonzales said that some senators were merely overreacting to the issue, including calls to expel diplomats or declare China persona non grata. Palagay ko medyo sumusobra naman o kaya overacting tayo, overreacting sa nangyayari. Nakikita natin bakit yung threat na paalisin natin, gagawin natin persona non grata ang China. Sa tingin ko, overreaction yun. While Gonzales clarified that he is not pleased with China's actions against the Philippines, he stressed that one mistake should not be answered with another. Hindi ko masasabi na natutuwa ako sa ginagawa ng China, no? Pero wag mo namang gantihan yan ng mga bagay na hindi rin nakakatuwa. Wag mong bigyan ng solusyon ng kamalian, ng another kamalian. Pakita natin, disente tayong tao. The former DND chief further explained that because of the behavior of some government officials in dealing with China, it is clear that the president is doing nothing and has no control over certain officials, resulting in breakdown in leadership. Isa nga yan sa malaking issue natin sa Pangulo, kaya hindi ba may mga nagsasabi na mag-resign na dapat ang Pangulo kasi mukhang hindi niya kaya. Yan isang indikasyon na hindi niya kaya. Ang ginagawa ni Tariela, ang ibig sabihin lang niya, may breakdown ng leadership ng bansa. Kaya walang control. Hindi natin masasabi na hindi kontrolado. Wala naman nagkukontrol eh. Yan ang problema natin. Because of what he described as the president's inaction, Gonzales fears the situation between the Philippines and China could worsen. Ang masama sa nangyayari, para bang ang reaksyon hindi nanggagaling sa dapat na nagdidesisyon bilang representante ng bansa natin. Baka luluba ang problema natin sa China na hindi natin pinagdesisyonan bilang isang bansa. In the end, Gonzales said the government should re-evaluate its foreign policy, noting that even major countries respect China's growing strength and leadership around the world. Ang dapat natin tingnan sa pangyayari na yan, yung mga sinasabi ng mga eksperto. Yung mga eksperto, sinasabi lang, hinay-hinay lang. Dapat pag-usapan ng mabuti ang relasyon natin sa China. Pati ako personal, i-recommend ako na magkaroon ulit ng pag-uusap na seryoso ang gobyerno natin at yung mga nakakaintindi kung anong posisyon natin tungkol sa China. Buong mundo na ngayon nag-iisip kung paano makikipag-dialogue sa China. Tapos tayo, hindi pa tayo nakikipag-dialogue ng maayos, sisirain na natin. Ang pinag-aaralan ngayon ng mga ibang bansa sa paligid natin at even sa Europa ay kung paano iaayos ang dialogue with China. For God and my beloved Philippines, Almar Porzuelo, SMNI News.